and 4. Basahin natin. Mga awit, chapter 67, 3, and 4. Ganito ang sentro ng ating pag-aaral. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway mga galak at umawi sa kagalakan, sapagkat iyong hahatulan na may katarungan ang mga bayan at ang mga bansa sa lupa ay papatnubayan. Dito sa sentro ng ating pag-aaral sa aklat ng mga awit, ang aklat ng mga awit ay tumutukoy sa pagkilala natin sa tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng bayang Israel. Hindi lamang siya Diyos ng mga Hudyo, Nanay Esther. Hindi lamang siya Diyos ng mga partikular na mga samahan. Ang sabi ng Biblia, nagpapakilala ang Diyos. Pinakikilala ni David kung sino ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Ang sabi, ang tunay nating Diyos na sinasamba ay Diyos yan ng mga bayan. He is the God of the nation. Ibig sabihin, Diyos siya ng lahat ng bansa. Anumang lahi ka, Diyos pa rin ang lumalang ng mga bansa na ating nakikita ngayon. Kaya ang sabi, ang Diyos ay Diyos ng mga bansa. At sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga bansa, ay hahatulan ng Diyos na may katarungan ang lahat ng mga bansa. Yan ang tunay na Diyos na pinakikilala sa atin sa pamamagitan ng aklat ng mga awit na sinulat ni Haring David kung paano nagsalita ang Diyos sa kanya at kung paano niya nakilala ang Diyos, sino ang Diyos na ito. Meron lamang akong ginawang 5 bahagi, 4 hanggang 5 bahagi, tungkol sa pagkilala at pagpapakilala ni David kung sino ang Diyos na ating sinasamba, Nanay Esther. Pakinggan natin sa pagkakahabahagi ng aklat ni David. Buksan natin ang isang paliwanag ni David tungkol sa Diyos na ating sinasamba, na dapat kilalanin ng lahat ng bayan at lahat ng mga bansa. Buksan natin sa aklat ng mga awit sa chapter 46. Napakaganda. Chapter 46. Tignan natin ito. Ito ay tinalakay ko ito kay Sister Joy Kitahara. Sandali. Tignan natin. Tignan natin doon sa chapter 46 ng aklat ng mga awit. Sino ba itong Diyos na dapat kilalanin ng lahat ng mga bansa? Una, basahin natin ang chapter 46, babasahin ko sa inyo. Paano nagpapakilala ang ating Panginoong Diyos? Pakinggan ho ninyo. Ang Diyos, verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan. Itong Diyos na pinakikilala ng aklat ng mga awit, Brother Yuri. Itong Diyos na ito na ating sinasamba kayo, na siyang dapat kilalanin Diyos ng lahat ng mga bansa. Ang sabi, ang ating Diyos
ay ating kanlungan. Medyo malalim na Tagalog yun. Ano ba yung sabihin ng kanlungan? Ampunan. Ampunan, takbuhan ng tao, pag-asa ng tao, in general, kanlungan natin ang Diyos. Ibig sabihin, taguan natin ang Diyos. Ang Diyos ang tagapag-ingat. Kaya tinatawag natin na ang Diyos ay Diyos na ating kanlungan. Tuloy natin. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa kapag-abagan. Mga kapatid, pagka tayo may suliranin, ang Diyos ang dapat na maging takbuhan natin, na dapat natin lapitan. Alam niyo, during the time of Israelites, naging karanasan ito ni David, si Saul. Ang bayan ng Diyos noong unang panahon ng Israel ay nangangako, sabi ng Panginoon, kayo ay aking bayan. Hindi ko kayo papabayaan, sabi ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay laging pumapatnubay sa kanyang bayan sa Israel. Brother Romeo, during the Old Testament time, yung naging buhay ng bayan Israel mo bilang bayan, pinapatnubayan sila ng Diyos araw at gabi. Kita mo ito, ano? Ang bayan ng Israel naglakbay ng ilang taon? 40 taon sa ilang. Ano yun, ha? Pag sinabing ilang sa English ay wilderness, sa desert. Doon sa desert, walang ilaw, madilim. Pag sila'y naglalakbay, isang makapal na ulam na sumusubaybay sa bayang Israel, nagbibigay ng liwanag sa kanila sa gabi. Hindi mo kailangan ng flashlight to, kasi wala pa namang flashlight to. Hindi mo kailangan ng kandila noong panahon na yun. Bakit? Meron silang sariling ilawan mula sa itaas. Ang Diyos ang kanilang patnubay. Kaya kung yung ating Diyos ay tunay na Diyos, yung sinasamba natin, ang Diyos na ito, na sinasamba natin, kung tayo'y tunay na mananamba sa Diyos na ito, ang sabi ng Panginoon, ang ating Diyos, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handa. Now, take note the word, handa, prepared, ready. Ready to what? Ready to save us. Handang saklolo, sabi rito. Sa panahon ng ano? Handang kapag-abagan. Marahil, mga kapatid,